Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 7 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa eksenang ito, ipinapakita ang matinding pragmatismo at kawalang awa ni Noel sa pamamagitan ng pagbenta niya sa kanyang mga kasamahan na sina Lloyd at Tanya upang mabawi ang perang kanilang ibinulsa. Nagsisimula ang tagpo sa harapan ni Noel kina Lloyd at Tanya. Kalmado niyang inihahayag ang kanyang plano na ipagbili sila bilang mga alipin. Nagulat at desperado, tinatanong ni Tanya kung ano ang balak ni Noel, ngunit nananatili siyang walang emosyon, sinasabing matagal na niyang inaasahan ang kanilang sitwasyon sa pera at naiplano na ang pagbebenta sa tulong ng kanyang kakilala, si Finocchio Bargini. Si Finocchio ay isang kilalang mangangalakal ng alipin, na kilala bilang Imad Pierrot, isang tao ng matinding dualidad, may pinag-aralan ngunit bastos, masaya ngunit malupit. Siya ay malalim na sangkot sa ilalim ng mundo ng imperyo, at ang kanyang mga koneksyon ay umaabot pa sa pamilyang hari. Dinala ni Noel si Finocchio sa sitwasyong ito upang gamitin ang pagbebenta ng kanyang mga kasamahan para mabawi ang utang na 8.4 milyon. Si Tanya at Lloyd, takot na takot sa ideya ng pagiging alipin, ay mariing tumutol. Gayunpaman, ipinakita ni Noel ang malupit na katotohanan, maaari silang magpasakop sa pagkaalipin, kung saan maaari silang mapunta sa isang mabait na amo o harapin ang 10 taong puwersahang paggawa sa mga minahan ng imperyo, kung saan 2% lamang ang tsansang mabuhay. Nabigla at natigilan ang dalawa habang malamig at klinikal na sinusuri ni Finocchio ang kanilang mga katawan, natutuklasang malusog at matibay sila para ibenta. Tinatantiya ni Finocchio ang kanilang halaga sa 6 milyon, mas mababa sa inaasahan ni Noel. Nang magulat si Noel sa mababang presyo, ipinaliwanag ni Finocchio na naglabas ng kautusan ang simbahan na ipagkaloob ang sobrang yaman. Na nagresulta sa pagbaba ng presyo ng merkado ng alipin, agad namang bumalik si Noel sa kanyang pagiging taktiko, mabilis na iniiba ang kanyang plano. Sa halip na tanggapin ang katotohanan ng pagbaba ng presyo, binaliktad niya ang sitwasyon, tinutulak pataas ang halaga ng presyo imbes na pababa. Pinaliwanag ni Noel na sa pagtataas ng presyo sa panahon ng austerity, lalong tataas ang tingin ng mga mamimili sa halaga ng mga alipin, at tataas ang kanilang future resale value. Ang usapan nila ni Finocchio ay nagiging masigla, itinataas ni Noel ang presyo mula 6 milyon hanggang 15 milyon na ikinainis ni Finocchio. Sa kabila ng kanyang lumalaking galit, kinikilala ni Finocchio ang talino ni Noel at sumasang-ayon sa kasunduan. Pinupuri pa siya sa kanyang lakas ng loob. Inaalok pa niya si Noel ng posisyon sa pamilya Luciano Yakuza, na agad namang tinanggihan ni Noel, sinasabing ang kanyang tunay na tawag ay ang pagiging seeker. Matapos maisara ang kasunduan, nagmumuni-muni si Noel sa kanyang tagumpay, kontento na nabawi na niya ang perang nawala at nasiguro ang pondo para sa kanyang mga susunod na hakbang. Samantala, si Tanya, na napagtantong hindi na mababago ang kanyang kapalaran, ay desperadong nakiusap kay Walter, isa pang kasamahan, na iligtas siya. Pinasasabak niya ang damdamin ni Walter, pinaalala ang kanyang pagmamahal, ngunit malungkot na inamin ni Walter na wala siyang magagawa. Galit sa kanyang kawalan ng aksyon, si Tanya ay nagalit at sinimulang pagsalitaan si Walter, tinatawag siyang walang silbi at sinabihan siyang mamatay na lang. Ang mga masasakit na salita ni Tanya ay lalo lamang nagpabigat sa damdamin ni Walter. Ngunit nananatili siyang walang kapangyarihan upang kumilos, habang hinihila ng mga tauhan ni Finocchio si Tanya, patuloy siyang nagsisigaw ng mga malulutong na salita. Si Noel naman ay binalingan si Walter, sinasabing panahon na para umalis. Samantala, ang mga party na sinama nila sa pagtulong paghahanap kina Tanya at Lloyd ay nililibak si Noel. Tinatawag siyang isang demon dahil sa pagtatraidor niya sa kanyang mga kasamahan. Sa mundo ng mga seeker, kung saan ang mga mangangaso ay kilala sa pagtugis ng mga halimaw, ang tawagin kang demon ay nangangahulugang ikaw ay isang pinakamalupit na nilalang. Ngunit imbes na maapektuhan, tinatanggap ni Noel ang insulto ng may malamig na pagtanggap. Iniisip niya ang dualidad ng kanyang pagkatao, na siya'y kilala bilang pinakamahina at ngayon ang pinakamasama.
Sa kabila ng puot na nakapaligid sa kanya, idineklara ni Noel na tatanggapin niya ang pagiging isang demon kung ito ang magdadala sa kanya sa pagiging pinakamalakas sa buong mundo. Ipinapakita ng tagpong ito ang pagiging komplikado ng karakter ni Noel, isang taong handang isakripisyo ang kanyang mga kasamahan upang makamit ang kanyang mga layunin. Ang kanyang maingat na kalkuladong mga desisyon, ang pagtangging hayaang mahadlangan ng emosyon ang kanyang mga plano, at ang kakayahan niyang manipulahin ang sitwasyon ay nagpapakita ng isang tao na handang gawin ang lahat upang umangat sa kapangyarihan. Samantala, ang mga reaksyon ni Lloyd, Tanya, at Walter ay naglalahad ng emosyonal na epekto dahil kay Noel. Nagbibigay ng masakit na kontrast sa malamig na lohika ng kanyang mga pagpili at sa pinsalang na idudulot nito sa mga taong nasa paligid niya. At dito nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 7 ng Most Notorious Talker. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.